Bago pa man makasagot si Mando, isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw mula sa isang sulok ng presinto. Natigilan ang lahat ng pulis. Ang takot at pangamba ay kumalat sa silid. Malinaw na nakikita sa mga mata ni Mando. Hindi niya maunawaan kung sino o ano ang nasa likod nito. Ilang sandali pa, tila bumigat ang buong presinto, para bang may mga aninong gumagalaw sa bawat sulok. May pumasok, bulong ni Rigor, mahigpit ang hawak sa baril habang dahan-dahang lumalapit sa pinto. Ngunit bago pa sila makakilos, biglang kumislap ang mga ilaw sa kisame at isang nakakatakot na halakhak ang pumuno sa hangin. Nagbigay ng kilabot kay Mando. Akala ninyo ligtas na kayo? Isang malalim, malamig na tinig ang umalingaw-ngaw sa dilim. Hindi nila makita kung saan ito nanggagaling, ngunit bawat salita ay puno ng banta. Bagaman nanginginig, pinatatag ni Mando ang sarili. Alam niyang hindi siya maaaring magpakita ng takot. Biglang lumitaw sa pinto ang isang nakamaskarang estranghero. May hawak na mahabang sandatang metal na kumikislap sa liwanag. Kung alam ninyo ang hawak ko, susuko na kayo ngayon. Ngunit bago pa sila makakilos, umalingaw-ngaw ang alarma ng presinto, pinuno ng ingay ang paligid. Mando, talon! Sigaw ni Rigor. Itinulak siya patungo sa gilid na pinto. Ngunit habang tumatakas si Mando, nakita niyang may apoy na tumataas sa dulo ng pasilyo. Nasusunog ang mga dokumento. Sa sandaling iyon, naunawaan niyang hindi lamang ito pananakot o sabotahe. Ito ay bahagi ng mas malalim na plano. Sa gitna ng apoy, narinig ni Mando ang pamilyar na tinig. Hector Victorino. Hindi pa tapos, sigaw niya. Lumitaw si Hector, sugatan, duguan, ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. May mas malalim na dahilan sa pagpapalaya ng mga bilanggong insik, at ang ating hepe mismo ay nalinlang. Nagulat si Mando nang bumagsak ang isang sobre sa kanyang harapan. Sa loob nito ay mga pangalan ng mga opisyal na matagal nang pinaghihinala ang tiwali, at ang pangalan ng bagong pinuno ng sindikato na misteryosong nakapasok sa lahat ng operasyon ng presinto. Naunawaan ni Mando na hindi ito simpleng alitan, kundi bahagi ng mas malaking laro ng kapangyarihan at pagtataksil. Biglang pumasok ang isa pang figura, isang babaeng nakasuot ng itim na coat at maskara. Iniabot niya kay Mando ang isang drive. Kung hindi mo ito bubuksan, hindi mo malalaman ang katotohanan. Bago pa siya makapagsalita, naglaho ang babae sa dilim, para bang nilamon ng hangin. Mahigpit na hinawakan ni Mando ang drive. Lumitaw si Rigor, nanginginig, puno ng takot at pangamba ang mga mata. Naunawaan ni Mando na ang plano ng kanilang mga kaaway ay mas nakakatakot kaysa kanyang inaakala. Nagbabala si Rigor. May bombang malapit nang sumabog sa labas ng presinto, at kung hindi mapipigilan, sisira hindi lamang sa presinto kundi sa buong distrito. Mabilis na tumakbo si Mando patungo sa control room, baril sa kamay. Ngunit ang kanyang nakita ay hindi kapani-paniwala. Magkasama sina Hector at ang nakamaskarang estranghero nagtutulungan. Sa kanilang mga mata ay nakaukit ang tanda ng isang lihim na kasunduan. Bakit sila? Bulong ni Mando, litong-lito at galit. Nauubos na ang oras. Biglang nagbago ang mga kamera at natuklasan ni Mando ang isang nakatagong kisame sa ilalim ng control room. Ito ang susi, naisip niya. Ngunit bago niya mabuksan, umalingaw-ngaw ang putukan, yumanig ang mga dingding. Bumagsak si Mando sa sahig, dugo at pawis ang naghalo sa kanyang mukha, ngunit pilit siyang bumangon. Sa labas, nakikipaglaban si Sior sa mga armadong hindi kilala. Hindi ko sila kilala, sigaw niya. Desperadong pinipigilan ang pagpasok sa control room. Isang sandali, tinamaan ng isa sa mga umaatake ang ulo ni Rigor. Halos mawalan siya ng malay. Sa huling lakas, nabuksan ni Mando ang silangang kisame. Sa loob, natagpuan niya ang mga video file, mga lihim na transaksyon ng hepe at ilang opisyal. At ang pinakanakakagulat,
lumitaw ang tunay na utak. Ang taong matagal niyang iginagalang, si Haran, ang totoong sanhi ng kaguluhan sa presinto. Puno ng pighati at galit ang dibdib ni Mando. Bago siya makakilos, lumapit ang nakamaskarang babae, inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Sa malamig na ngiti, wika niya, "Malapit na ang oras mo." Pagkatapos, itinulak siya palabas ng control room. Sa labas, nakita ni Mando ang isang dambuhalang sasakyang paparating, may dalang bomba. Sa di kalayuan, nakatayo si Rigor, sugatan, ngunit patuloy na lumalaban kasama ang ilang pulis na tumalikod na. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Mando, wala ng pag-urong. Paparating ang kapahamakan at kailangan niyang magpasya, ilantad ang katotohanan o hayaang lahat ay malugmok sa pagkawasak. "Harapin natin ito ngayon," sigaw ni Mando. Ngunit bago sila makarating sa sasakyan, may hindi inaasahang nangyari. Mula sa anino, lumitaw ang kanilang hepe, may hawak na baril, kasama ang mga pulis na hindi nila kilala. Tama na ang pagtakas. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay. Panahon na para magbayad sa mga kasinungalingan. Dumagundong ang kanyang tinig sa galit. Lahat ng mata sa presinto ay nakatutok sa kanila. Ang tensyon sa hangin ay napakakapal, para bang nahahawakan. Malapit na ang panganib. Biglang bumukas ang isang nakatagong pader ng presinto. Mula roon, lumitaw ang isang lagusan patungo sa mga underground tunnels ng lungsod. Kung hindi natin tatahakin ito, walang makakaligtas. Bulong ni Rigor kay Mando. Nagsimula silang tumakas sa lihim na daan. Ramdam ni Mando ang malamig na hangin sa paligid. Para bang may mga di nakikitang puwersang humahabol. Bawat lihim na nabubunyag ay nagdadala ng bagong takot at pangamba. Ngunit sa puso ni Mando, may kakaibang lakas na sumibol. Alam niya, gaano man kadilim, kailangan niyang lumaban sa kasinungalingan at ipagtanggol ang katotohanan. Ngunit nananatiling tanong, paano mapapatunayan ni Mando na ang kanyang kaibigan ay tunay na tapat na pulis? Naalala niya ang lalaking minsang dumating sa presinto, naghahanap kay Chief Dimagi, may dalang attaché case. Pinaghinalaan ng lahat na may laman itong droga o pera. Ngunit nang umalis si Spinelli sa presinto, nawala ang case. Umandar ang isip ni Mando sa mga posibilidad, may mas malalim na laro sa likod nito. Hindi lamang ito tungkol sa droga o pera. Sa bawat kilos ay may nakatagong misteryo, at ang mga misteryong iyon ang yumanig sa pundasyon ng presinto. Sa sandaling iyon, nakita ni Rigor ang kanilang pagtatalo at lalo siyang nagalit. Mag-focus sa misyon. Dahil sa iyo, nilulunod sa kaguluhan ng presinto. Naglalagablab ang kanyang tinig sa galit. At ni sa sandaling iyon, naunawaan ni Mando, ang kanilang laban ay hindi lamang gamit ang armas, kundi isang malupit na digmaan sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Ramdam ni Mando ang init ng tensyon na humahati sa hangin sa loob ng silid. Nakakayanig ang mga salita ni Dimagi, kaya't diretsong nagtanong siya. Kumuha ba ng pera si Rigor, kaya nakatakas ang mga insik na pugante? Ngunit hindi sinagot ni Dimagi ang tanong. Sa halip, ibinunyag niya ang hindi nababalot ng bigat ang presinto at lalo pang nadurog ang loob ni Mando sa mga salita ni Dimagi. Ang kanyang trabaho ay tila mas mabigat kaysa dati, at ang mga mapanakit na salita ni Rigor ay tumusok sa kanyang damdamin. Ngunit bago pa niya maproseso ang lahat, may hindi inaasahang pangyayari. Isang estranghero ang pumasok, nakasuot ng itim na jacket, nakatakip ang hood, may hawak na folder. "Ito ba ang hinahanap ninyo?" tanong niya. Nang buksan ang folder, lumitaw ang mga litrato ng mga pulis, kabilang si Mando na minamanmanan ng isang hindi kilalang organisasyon. Maingat ang ebidensya,
para bang bahagi ng isang planadong sabwatan laban sa kanila. Nagulo ang isip ni Mando sa dami ng tanong. Hindi niya napansin si Rigor na dahan-dahang lumalapit, galit at takot ang nakasulat sa mga mata. Ngunit bago pa siya makalapit sa estranghero, umalingaw-ngaw ang putukan sa labas. Umiyak ang mga sirena. Pinuno ng ingay ang gusali. Lahat dapa! Sigaw ni Mando, kumilos ang kanyang instinct bilang pulis. Yumanig ang presinto at sa harap nila ay bumukas ang pinto patungo sa mas malalim na hiwaga. Agad-agad, sigaw ni Mando, tinutulak ng instinct patungo sa panganib. Sa labas, nagmamadali ang mga aninong may hawak na armas at naunawaan ni Mando. Hindi ito ordinaryong insidente. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog ang folder sa sahig. Isang dokumento ang lumabas. Nakalagay ang pangalang hindi niya inaasahan dimagi. Ang pangalan ay nakamarka para sa proteksyon o eliminasyon. Nanlumo si Mando. Halos hindi siya makapaniwala, ngunit malinaw ang ebidensya. May isang tao sa kanilang hanay na kumikilos laban sa kanila at ang kanilang hepe, ang taong pinagkatiwalaan nila, maaaring kasangkot. Biglang inilagay ni Rigor ang kamay sa kanyang balikat. Mando, kailangan nating lumaban. Hindi tayo dapat ang nag-iisang magdusa. Mariin niyang wika. Ang galit niya kanina ay tila naglaho, napalitan ng tunay na pag-unawa. Ngunit bago pa sila makakilos, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa likuran ng presinto. Nagtremble ang buong gusali na para bang tinamaan ng bagyo, na puno ng alikabok ang hangin. Sa sandaling iyon, nakita ni Mando ang lalaking nakaitim na jacket na nakatayo sa anino at biglang naglaho. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Mando ang isang sobre sa sahig. Nakasulat ang kanyang pangalan. Kapag binuksan mo ito, hindi ka nababalik sa dati at haharap ka sa mga kaaway na hindi mo kailanman inisip na umiiral. Sa agos ng mga pangyayari, biglang naunawaan ni Mando, wala nang ligtas. Hindi ang kanyang mga pinagkakatiwalaan, hindi ang presinto, hindi ang kanyang mga kasamahan. Lahat ay nasa panganib. Hawak ang sobre, alam niyang nagsisimula na ang mas mapanganib na laban. Isang laban hindi lamang ng armas, kundi ng isip, puso at paninindigan. Sa itaas, biglang bumukas ang isang pinto, ikinagulat ni Lucio. Kumabog ang kanyang dibdib dahil ang tunog ay may dala ng bagong hiwaga. Sumayaw ang mga anino sa dingding sa ilalim ng lumang chandelier. Sino iyon? Bulong ng isa, pinagmamasdan ang bawat galaw na puno ng takot at pag-asam. Ngunit ang sagot ay katahimikan. Isang katahimikan na mas mabigat kaysa sigaw. Sa oras na iyon, nagtatago si Ramon sa likod ng mga kahon sa bodega, pilit na hindi marinig ang usapan sa ibaba. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang kapag nahuli siya, hindi lamang ang kanyang buhay, kundi ang kaligtasan ng kanyang pamilya ay malalagay sa panganib. Ngunit, may hawak siyang lihim. Isang dokumentong nakatago sa lumang kabinet. Tanging siya at si Lucio lamang ang nakakaalam. Ang dokumentong iyon ay kayang sirain ang lahat ng plano ni Espineli. Biglang umaling-aungaw ang mga yapak ni Mando sa hagdan, kasabay ng malamig na hangin na nagbigay ng kilabot sa kanyang balat. Hindi mo ako matatalo, Ramon, sigaw ni Lucio mula sa ibaba, puno ng banta at takot. Ngunit si Ramon, sa kabila ng pangamba, ay matatag. Nakatuon ang kanyang isip sa isang bagay. Kung paano mabubuhay, kung paano mapoprotektahan ang kanyang pamilya, at kung paano haharapin si Rigor, ang pinakamalaking hadlang. Sa labas, nagtatago si Hector sa dilim kasama ang ilang pulis. Alam nilang may pagkakataon pang mailigtas ang lahat bago sumabog ang kapahamakan. Ngunit biglang kumalabog ang kanyang radyo, may mensahe. Inilipat na ni Lucio ang target, kailangan ng agarang backup. Nanginig ang kamay ni Hector. Alam niyang lalong tumitindi ang panganib sa bawat segundo. Sa loob, nauubos na ang pasensya ni Rigor.
Pinagmamasdan niya si Mando na nakatayo ng walang takot. Sakit sa kanyang pride ang tapang ng kaibigan. Akala mo makakatakas ka sa akin ng ganoon kadali? Sigaw ni Rigor sa galit, para bang hinahamon ang sarili niyang takot. Ngunit bago pa siya makakilos, naramdaman niya ang malamig na bakal sa kanyang leeg, isang baril na nakatutok sa kanya. Tumigil ka ng tahimik o kapag may nangyari, hindi kita tutulungan. Malamig na wika ni Mando. Ang tensyon sa loob ng silid ay napakabigat. Bawat hinga ay parang pagsabog. Bawat galaw, bawat tunog ay parang bala na mabigat at matalim. Sa unang pagkakataon, nanigas si Rigor. Hindi niya kailanman inisip na darating ang sandali na ang sariling kaibigan, si Mando, ang magtutulak sa kanya sa bingit. Ngunit may hawak na lihim si Rigor. Alam niya kung saan nagtatago si Ramon at itinuturing niyang sandata at kalasag ang kaalamang iyon laban kay Mando. Sa susunod na sandali, kumilos si Lucio. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin ang isang lihim na pakete mula sa bodega. Ang pakete ay naglalaman ng ebidensya laban sa pamilya Montenegro. Ngunit biglang lumabas si Ramon mula sa kanyang pinagtataguan. Hawak ang mga dokumentong iyon at hinarap si Lucio ng direkta. Hindi mo ito makukuha, mariin niyang wika. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa tapang at galit. Nagulat sina Lucio at Rigor sa biglang paglitaw ni Ramon. Bumagsak ang kanilang plano sa isang iglap, ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa tamang oras, dumating si Hector at ang kanyang puwersa ng pulis. Sumiklab ang matinding putukan sa loob at labas. Yumanig ang mga dingding sa tunog ng mga bala. Kumislap ang mga bintana at nagliyab ang mga ilaw na parang apoy. Sa bawat hakbang, pinoprotektahan ni Mando si Ramon at ang kanyang pamilya, habang ang bawat galaw ni Rigor ay nagbubunyag ng kanyang pagkadismaya at galit. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang isang hindi inaasahang katotohanan. Si Espineli mismo ay nakapuwesto sa kabilang panig ng lungsod. Nagbabalak, hindi lamang nawasakin ang pamilya Montenegro, kundi pati na rin ang sarili niyang mga tauhan. Sino mang magtatangkang hamunin ang kanyang kapangyarihan. Kung hindi ko sila sisirain ngayon, walang makakapigil sa akin kailanman. Dumagundong ang tinig ni Espineli sa telepono. Walang pakialam sa nalalapit na digmaan. Nabunyag ang mas malalim na sabwatan, isang labang, hindi lamang mga pamilya ang target, kundi bawat umaangkin ng kapangyarihan. Bawat galaw, bawat tunog ay parang bala na mabigat at matalim. Sa unang pagkakataon, nanigas si Rigor. Hindi niya kailanman inisip na darating ang sandali na ang sariling kaibigan, si Mando, ang magtutulak sa kanya sa bingit. Ngunit may hawak na lihim si Rigor. Alam niya kung saan nagtatago si Ramon at itinuturing niyang sandata at kalasag ang kaalamang iyon laban kay Mando. Samantala, mabilis na kumilos si Lucio. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin ang isang lihim na pakete mula sa bodega. Ang pakete ay naglalaman ng ebidensya laban sa pamilya Montenegro. Ngunit biglang lumabas si Ramon mula sa kanyang pinagtataguan, hawak ang mga dokumentong iyon at hinarap si Lucio ng direkta. Hindi mo ito makukuha, mariin niyang wika. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa tapang at galit. Nagulat sina Lucio at Rigor sa biglang paglitaw ni Ramon. Bumagsak ang kanilang plano sa isang iglap. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa tamang oras, dumating si Hector at ang kanyang puwersa ng pulis. Sumiklab ang matinding putukan sa loob at labas. Yumanig ang mga dingding sa tunog ng mga bala, kumislap ang mga bintana, at nagliyab ang mga ilaw na parang apoy. Sa bawat hakbang, pinoprotektahan ni Mando si Ramon at ang kanyang pamilya, habang ang bawat galaw ni Rigor ay nagbubunyag ng kanyang pagkadismaya at galit. Muli, lumitaw ang katotohanan. Si Espineli mismo ay nasa kabilang panig ng lungsod, nagbabalak na wasakin hindi lamang ang Montenegro, kundi pati na rin ang kanyang mga tauhan. Kung hindi ko sila sisirain ngayon,
Walang makakapigil sa akin. Muling dumagundong ang kanyang tinig. Nabunyag ang mas malalim na sabwatan, isang digmaan kung saan lahat ng umaangkin ng kapangyarihan ay target. Wala nang pinapahalagahan si Rigor. Nasa kanyang mga kamay ang kapangyarihan at ngayon ay nakatayo siya sa tuktok. Ngunit sa rurok ng kanyang tagumpay, bumabalot sa kanya ang mga bulong ng takot na hindi nakikita. Alam niyang sa dilim ay may mga lihim na hindi basta-basta mabubunyag. Dumating ang gabing may bagyong hindi inaasahan. Yumanig ang mga puno sa hangin at bumagsak ang ulan na may matinding galit. Sa gitna ng bagyo, nagtatago si Tanggol sa isang lumang bodega kasama ang ilang kasamahan. Pinag-usapan nila ang posibleng pag-atake ni Mauro. Kapag natuklasan nila ang tunay nating kalagayan, maaari tayong masira, wika ni Tanggol. Ngunit sa kanyang mga mata ay naglalagablab ang apoy. Tapang at determinasyon, ang kagustuhang ipagtanggol ang tama. Sa ibang dako, naglakad si Mauro sa dilim. Hindi niya alam kung sino ang tumatarget sa kanya, ngunit ramdam niya ang bawat matang nakamasid. Bawat hakbang ay kalkulado, bawat galaw ay sinadya. Bigla niyang naramdaman ang presensya, isang anino, mabilis ngunit tahimik. "Sino ka?" Sigaw niya sa kawalan. Walang sagot, ngunit lalong bumigat ang takot sa kanyang dibdib. Samantala, lihim na kumikilos si Pungay, sinusubukang tuklasin ang tunay na gawain ng kanyang ama. Ngunit hindi niya alam na may nakamasid sa kanya, sumusunod mula sa anino. Sa isang hindi inaasahang pagliko, nabunyag na ang tumatarget sa kanya ay isang matandang kaaway ng pamilya Montenegro. Naghihintay siya ng tamang sandali upang wasakin ang lahat ng kanilang plano. Si Pungay, nalulunod sa pag-iisip ng tama at mali, halos hindi naramdaman ang panganib na nagbabanta sa kanyang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Rigor. Wala siyang ideya sa mga lihim na paghahanda ni Mauro. Sa mga lansangan, nagsimula ang sagupaan. Lalong tumindi ang ulan, bawat patak ay tumatago sa puso ng mga tauhan. Si Mauro, kahit nasa panganib, ay kumilos na parang anino. Tahimik, mabilis, ngunit napakalakas. Si Tanggol, na minsang nag-alinlangan, ngayon ay kinilala ang tapang ng kaibigan. Ngunit nananatiling tanong, hanggang saan sila makakarating sa ngalan ng hustisya at katotohanan? Mabilis na lumitaw ang isang nakakagulat na revelasyon. Si Shore, sa likod ng kanyang labis na kapangyarihan, ay konektado sa isang kilalang sindikato. Matagal nang nagbabalak na wasakin ang pamilya Montenegro. Nayanig ang lahat sa revelasyong ito, hudyat ng mas malaking digmaan na paparating. Akala ng mga gerero ay may kakampi sila sa anino, ngunit unti-unti nilang natuklasan na sila mismo ay nakulong sa panganib. Sumiklab ang matinding eksena. Hinarap ni Mauro si Rigor. Walang tigil ang ulan, nanginginig ang hangin, at naglalagablab ang galit at determinasyon sa kanilang dalawa. Ngunit kahit sa dilim, nanatili ang isang sinag ng pag-asa. Si Pungay, gamit ang kaalaman na natutunan mula sa kanyang ama, ay nakatuklas ng daan upang protektahan ang kanyang pamilya. Bawat sandali ay may aninong nagbabanta. Bawat galaw ay may malalim na kahulugan. Umiikot ang kwento sa pagitan ng kapangyarihan, pagtataksil, marangal na layunin, at katatagan. Sa pagtatapos ng gabi, hindi pa tapos ang laban. Bawat tauhan ay nakaramdam ng bagong responsibilidad, bagong takot, at bagong paninindigan. Sina Mauro, Tanggol, Pungay, at maging si Rigor, lahat ay naglakad sa gilid ng kapalaran. Alam nilang bawat hakbang ay maaaring magdala ng pagbabagong hindi na maibabalik. Sa basang lansangan, sa malamig na hangin, patuloy na naglalagablab ang apoy ng tapang at mga nakatagong katotohanan sa kanilang mga puso. At sa huli, nanatiling nakabitin ang isang tanong sa dilim. Sino ang magtatagumpay sa lihim na sabwatan, sa matinding sagupaan, sa laban para sa hustisya?
Ang kapangyarihan ni Rigor, ang katalinuhan ni Mauro, o ang tapang ni Tanggol? Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.